Next, under ng folk architecture, meron tayong example, no? Daru Jambagan, Palace of Flowers, the royal residence of the ruler of Tausug. Is this existing pa? Ba't hindi gumagana? Wait lang po. Yun. Nakapatay pala. Wait lang. Okay. Pag sinabing Daru Jambagan, meanings Palace of Flowers. Okay? Pagmamayari to ng ruler na si um, Sultan of Tausug people. Tawag lang ka sa kanila kadyate Sultan. Sultan of Tausug. Siya ang ruler ng mga taga Tausug. Okay? Kaya siya tinawag, it is described as Tausug, no? Describe nila to as grand and beautiful palace. Okay? Siyempre, pagtausog sa Mindanao. Okay? Anong sinisimbolize na itong high elevated na folk architecture na to? Okay? This symbolizes the wealth. Mayayaman ng mga taga-Sulu, no? Wealth, power, and refined culture ng mga taga-Tausug. Okay? This palace also richly decorated with colorful flowers and ornaments. Okay? Sabi dati, binild daw to over the water. Okay? Kaya parang lumulutang siya. Okay? Kaya mataas din siya. Okay? Pero hindi na ito yung tsura niya ngayon ha. Ano lang to? Depicted. Wala na yung original. Okay? Mataas siya, binild siya sa water. Ito ang isa sa example ng mga folk architecture. What else? Bahay kubo style ni Mabini. Okay? Si Bahay Kubo style ni Mabini, of course, it is a traditional Bahay Kubo style. Made with light and natural materials such as bamboo, nipa, and wood. Okay? Again, elevated konti. Okay? Elevated siya konti. Pero parang hindi siya halata, no? Kasi may mga cover ng bamboo, pero elevated yan. Elevated. Okay? Okay, ano features? Large windows in open spaces. Okay, may nipa roof. Okay, simple and practical lang. And it shows the Filipino indigenous architecture and craftsmanships. Okay, so kung ganyan, of course, this also represents the humble life or the humble lifestyle and cultural values of Apolinario Mabini, di ba? He doesn't live extravagant. Okay. Next, we have the another folk architecture. We have the Dakay House, the oldest survival coral houses in the Philippines is still used today. Okay. Saan to makikita? Ay, sorry. Okay. Dakay House, the oldest surviving coral house in the Philippines still used today. Saan siya nakikita? Sa Jensen? Wow, meron pala sa Jensen, no? Pero nakikita itong mga to sa Sabtang, Batanes. Sabtang, Batanes. Okay? It is considered as the oldest surviving coral stone house in the Philippines, built in 1887. Ano mga gamit sa kanya? Coral stones, limestones, wood, cogon grass. Cogon grass. Ito yung
Ayan, pang pang takip nila ay ginagawa nilang bubong. Okay? So, of course, pag tinanong, anong dinesign siya para saan? Oh, bakit kaya gawa sa coral siya? Anong meron sa Batanes or sa ah, mga taga-Ivatan? Anong meron? Bakit gawa siya sa limestones, coral woods, coral stones, woods, and cogon grass? So these are the indigenous materials, but of yes, palakpakan tama si Riza May Kaya Ruiz because Batanes always withstands strong typhoons and earthquake. Lagi silang binabagyo, laging may earthquake. Araw-araw, inuulan sila. Okay? So, this is declared as a National Cultural Treasure by NCCA. Okay? Declared as National Cultural Treasure by NCCA. Next, Bahay Bato in Intramuros, Manila. Okay? Ito maganda tong topic na to. Okay? Kung mapapansin nyo, okay? So itong Bahay Bato in Intramuros, Manila, okay? Pinagsama siyang Spanish colonial architecture using or with local materials and designs. Bahay Bato, sir, sa mga isda. Ewan ko sa'yo. Okay, Spanish colonial architecture with local materials ang ginamit sa bahay na bato in Intramuros, Manila. So yung sahig, gawa sa stone or bricks. Okay, ginagawa siyang storage. Okay, yung sa taas naman, gawa yan sa mga kahoy. Okay, gawa yan sa mga kahoy like Nara and Molave. Okay, okay. Punta tayo sa bintana. Okay, pansin niyo yung bintana. Ano kaya yung mga yan? Di ba parang yan sa mga Japanese? Yan ba yun? Tanong ko, yan ba yung mga yun? Kasi pag tuwing nakikita ko yung mga bintana yan, it's very interesting. So, ano yung mga color puti? Is that ano? Itong mga puti sa bintana, kailangan nyo malaman yan. Oh, alam nyo ba yan? Okay, may tanong si James. Okay, maganda yung tanong niya. Okay? May semento na po ba nung kapanahonan nila, sir? Paano nila pinagdikit-dikit yung mga bato? Wala. Ang gamit nila, limestone, itlog, at shell ng egg. Mismong egg, tapos shell, tapos limestone, tapos, what do you call this? Um, ashes. Yun yung ginagawa nilang semento. Okay, sige. Ang guess nila, ayun, tama si Maria Lourdes Galicto. That is seashells. Ang tawag dyan ay Placuna placenta. Ang tawag kilala siya as large capiz shells. Sir, paano nila napagkakasya sa salamin? Okay? Gagawa muna sila ng frame. Mm. Gagawa muna sila ng frame. Tapos, bago nila to ilagay, itong mga to, papasukan, mag-square sila na. Square, naka-square na yan, shell. Shape nila sa square. Tapos ipapasok nila here. O, yan. Tapos next, ganun ulit. Yes, ayan nga po, oh. Large capiz shell. Sorry. Large capiz shell ang tawag dyan. Or placuna placenta. Diba? Alam niyo na. Oh, next. What is the origin of the word barangay in the Philippines? What is the origin of the word barangay in the Philippines?
Letter A, it comes from the Spanish word barrio, for ibig sabihin villagers. Letter B, it is derived from the Malay word balangay, a type of boat used by early settlers. Letter C, it originates from the Tagalog word community, leaders. Or letter D, it comes from the Chinese words na ibig sabihin ay trading post. Okay. Oh. Ang mga sagot nila ay letter B, correct. Okay? It is derived from the Malay word balangay, a type of boat used by early settlers. Okay? Dati kasi, okay, early Filipino communities were organized around groups of settlers, no? Pumunta sila dito, nag-arrive sila sa Philippines using the balangay or boat. Okay? Kaya yung boat, yung pangalan ng boat, eventually, ginamit nila, tinerm nila sa community or village nila as barangay or barangay. Nagbago siya as to barangay. Okay? Ayan. Next, buti naman alam niya.